So, good day guys. Sa mga wala pang idea patungkol dito kay SD card po kung paano i-program, lagyan siya ng software ng ating Wi-Fi 5 soft. Nakita nyo, silyado pa yan, mga boss. So, kung pipili pala kayo ng SD card, make sure lang kasamang card reader dito, yung parang malaking SD card. Kasi yun, sinyalis yun na fake yung SD card na kukunin nyo. Ito pala ay 16 GB yung kinuha natin. Sapat lang to sa para paganahin si Wi-Fi 5 soft. So, ayan. Kita nyo naman medyo ano. So, lalagyan natin siya ng software. Lagyan natin ng software. Open na natin para then yung gagawin natin bago natin siya malagyan ng software, kailangan meron tayo ng ito card reader din o USB OTG card reader. So 3 in 1 na siya. So umpisa na natin. Yung gagamitin pala natin mga boss is yung Wi-Fi 5 software, then yung latest firmware yung available nating ilalagay dito. Talagang naka-sealed. Ayun, naka-sealed yung SD card. Ingatan nyo lang hindi ma-damage yung SD card. Yun lang mga boss, para i-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo na idea patungkol sa pag program itong SD card nas. Ang pangalan niya pala is ayan, SanDisk. So, suggest is kung bibili kayo sa official store nila. Salpak lang natin sa card reader. Ayan. Then, kailangan ma-detect ni PC or laptop yung SD card natin na sinalpak. Yung tumunog, which means ready na siya para installan ng program or lagyan siya ng software. Kita nyo naman is empty nasa this PC. Empty pa yan. Kung gusto nyo naman is format nyo na lang ulit para to make sure na walang laman yung SD card. Start. Yun. So complete. Okay lang. Close. Close natin to. Then kailangan pa pala ng isang application. Download yung Balena Etcher. Ito siya guys. Balena Etcher. Kita nyo naman sa ating screen. Click lang natin yan, i-open. Then pagka-open nyo, at bago pala yan, teka muna. Kailangan download nyo yung software or yung firmware ng Wi-Fi 5 soft. Sa download natin, ito, yung Orange Pi 1. Kung Orange Pi 1 yung tawag dito, yung motherboard nyo, di Orange Pi 1 din yung program na ilalagay nyo sa SD card para hindi kayo malito. Kasi Orange Pi 1 yung gamit natin na board is Orange Pi. Then pagka-download nyo nito, extract nyo lang. Dahil meron na tayong na-download, kita nyo naman. So medyo ito na yung Orange Pi na dinownload natin. Extract nyo lang, madali lang naman yan. Paki-extract, ayan. Open, tapos extract to Orange Pi 1 IMG. Yan, ganun lang. Dahil na-extract na natin, ito na siya. Balik na tayo kay Balena Etcher. Balik na tayo, then click natin flash. Hanapin natin yung sa download. Kung hindi nyo mahanap, hanapin nyo dito sa download. Then Orange Pi 1. Kita nyo naman, Orange Pi 1. Ito yun. Click. Double click. Then file name, Orange Pi 1. Open. Then select target. Select target, ayan. Na-detect nyo na 16 GB, 15.9. Which is mean 16 GB na yan. Then click lang. Then click to select. Then start to flashing. Flash na natin. Yun. Starting na siya sa pag-flash. Then waiting na lang natin malagyan ng program. Then pagkatapos ng 100% niya ma-flash, pwede natin siyang ilagay dito or isalpak dito sa Orange Pi motherboard natin. So gumamit pala tayo ng CB. So sa mga gusto mag-order nito guys, is nasa comment section na lang. Lalagay ko na lang yung link para dun kayo sa legit store mag-order. Ito na yung ginagamit natin, talagang working na working at saka wala pang aberya. Talagang binabasa niya lahat pag gumamit kayo ng CB na ganito. Ayan. Worth it yung pera nyo pag bumili kayo nito ng CB na to. Then yung link din itong motherboard nasa comment o nasa ano na lang, doon na lang kayo mag-order. Ayan o. Flash completed. Completed na yung pag-flash natin. Then tanggalin na natin to. Then refresh. Tsaka ayan. Dahil na-flash na natin, tanggalin natin yung card reader. Okay na to mga boss. Ayan. Tanggalin na natin. Ayan. Dahil na-flash na natin si SD card, sunod natin gagawin din, nilalagay naman natin yung SD card dito kay motherboard. Pagkalagay natin kay motherboard, so ano nyo lang, ayusin nyo lang pagkakalagay kasi tutunog naman yan pag tapos pagkakma yung pakalagay nyo. Yan. Yun. Yun. Okay na yan.
Then, open natin. So medyo mahaba to guys. I-ano ko lang, i-edit ko na lang. Bali, ang gamit ko nga pala is, bali nakabilan setup tayo mga boss. Kabilan setup tayo. So open natin yung bilan. Nalagay na yung SD card sa ating motherboard. Then kailangan ma-detect ng SD card, ng motherboard yung SD card na nilagay natin. Pero working nga yan, gumana na yung board, umilaw na. Then, sunod natin gagawin, antayin natin mag-boot up yung bilan at saka yung motherboard. Then pag malalaman nyo na working na yung flash nyo na na software, pag lumabas na yung or nag-pop up na yung sa cellphone nyo, sa mga PC or laptop nyo yung SSID at mag-redirect kayo sa portal ng Wi-Fi 5 soft. Kagaya nito, antayin natin nag-boot up yung PC or yung laptop kung ano mang ginamit ninyo. Then, ayan, madidetect na niya ng program. So, ayan na mga boss. Once na-detect na ni motherboard or ng software natin, is ito na yung bilan setup natin. So, try natin connect kung mag-redirect ba sa portal, kung working ba yung pag-flashing natin. Ayun. Working siya, which is means redirect na sa portal yung firmware natin. Ayan. Goods na siya mga boss. So, ano natin gagawin is yung license. So, yung license sa sunod na video naman natin i-upload. So, medyo mahaba na kasi yung ano natin. Ayan, working na siya. Nakita ko lang sa inyo na yung program niya, nilagyan natin ng software. Ayan. So, insert coin. Welcome. Please insert code. Thank you. Ayan mga boss. Goods na yan. Sana nagkaroon kayo ng idea patungkol dito sa pag-flashing ng Wi-Fi 5 soft gamit si Balena HR at saka yung ating mga tools na ginamit sa PC or laptop nyo. Sundan nyo lang yung procedure. Free naman yan yung pag-download niyan. Basta din kayo sa site na, official site nila mag-download ng firmware at saka yung application na Balena HR. Yun lang, maraming salamat. God bless.